Kaugnay sa nangyaring kaguluhan sa Maguindanao del Sur, tangkang pang-aagaw ng COC sa Maymaylan, Negros Occidental at iba pang paghahanda sa eleksyon 2025, kausapin natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Opo, ano pong gagawing hakbang ng COMELEC kasunod ng kaguluhan sa paghahain ng COC sa Sheriff Agawak at sa Maguindanao del Sur? Siyempre po para sa part ng COMELEC, although hindi natin inaasahan yung pangyayaring yan at yan lang ang nag-iisa talaga na karahasan na nangyari nitong nakaraang filing, 8 araw na filing natin ng Certificates of Candidacy. Siyempre kami po, hindi kami papayag na walang mapafailan ng kaso sapagkat tatandaan ng lahat, maaaring hindi pa sila kandidato at kandidato lang sila sa March 28 sa local na posisyon. Meron po kasing mga kasong kriminal na pwedeng isampa ang COMELEC patungkol during the filing of the Certificates of Candidacy. Ibig sabihin, meron po mga aksyon na pwede na kaming magsampa ng kaso. At number 2, siyempre sa ating Philippine National Police ay yung po sa susunod na kung saan magkakaroon tayo ng halalan, kinakailangan makapagawa tayo ng listahan na talagang yun ang mga areas of concern o yung mga red categories. At ito pong Sheriff Agawak na area ay maaari na po nating maalagay kahit man lang sa yellow category in the meantime. Yung mga markado na po yung area na yan at therefore during the conduct of the election or preparatory sa election, maaari magdagdag tayo ng security forces sa area na yan. Again, ang commitment ng COMELEC, we will be filing cases. Ano naman po yung resulta ng investigasyon nyo sa tangkang pang-aagaw ng 2 lalaki sa Certificate of Candidacy ng isang mayoral aspirant sa Negros Occidental? Alam niyo po, Sir Rafi, nakakalungkot na nakakatawa. Parang first time natin sa kasaysayan ng isang eleksyon na meron pong COC snatching. Hindi naman po kahit na-snatch ng 2 tao yon, ay hindi naman nila na-realize man lang na may ibang kopya ng Certificates of Candidacy at therefore nakapag-file pa rin. Natutuloy pa rin yung filing ng COC. Nakakatawa lang pero nakakalungkot lang bakit kinakailangan dumako sa ganyang punto. Pero pwede naman sila mag-file ng petition to disqualify o kaya yung cancel yung candidacy ng mismong kandidato pero kakailanganin pa bang nakawin yung COC. Hanggang sa kasalukuyan, nasa hot pursuit operation pa rin po ang PNP. Alamin sino yung mga nagnakaw na yan ng Certificate of Candidacy. Buti na lang po nakunan sa video. Sa iba pa namang issue, gaano po katagal aabutin yung pagsasala nyo sa mga naghahain ng COC? Ngayon po, ongoing na po muna dito sa atin sa main office yung pagsasubmit ng mga local COMELEC natin ng mga Certificates of Candidacy na natanggap nila sa buong Pilipinas. Hard copy at saka soft copy sinasubmit po nila. Ngayon ay mga taga-Luzon ang lahat na pumupunta rito sa COMELEC. 3 araw po ito at plano natin yung paglilinis, pagsasala ng mga kandidato ay mangyayari 2 to 3 weeks po, Sir Rafi. Alamin natin sino ang nuisance candidate, sino yung mga kandidatong may perpetual disqualification to hold public office na ginawad ng opisina ng ombudsman at sino yung may mga cancellation ng candidacy na ipafile ng mga kababayan po natin. So asahan niyo po yan in the next 3 weeks. Ayan po yung aming pagkakaabalahan. Paano po yung mga aspirant na may kinakaharap pa lang na kaso at hindi pa convicted? Kapag po hindi pa convicted, sabi po ng ating Omnibus Election Code, yung Section 68, dapat po may final conviction po final judgment of conviction. Kapag po nililitis pa lamang o kahit pa na-convict ng mababang korte pero nakaapila, lalo't kasong kriminal, Sir Rafi, ay makakatakbo yung mismong kandidato. Maliban na lang kung may final na conviction. Samantalang kapag po ang kaso ay administratibo at ang office ng ombudsman ang naggawad po ng karampatang parusa dito, ay automatically po iyan ay pinapatupad. Sabi ng batas, kahit pa nakaapila, maliban na lang kung makakuha ng temporary restraining order. Opo. Paano naman po yung validation ng mga Certificate of Nomination and Acceptance? Lalo na yung mga may partido na may mga faction pala. Pwede bang independent na tumakbo na lamang yung isang aspirant? Ito kasi yung ibang sinasabi na opinion Pwede ho ba yun? Doon po muna, Sir Rafi, sa may 2, 3, kalimitan po yan yung mga problema ng mga party list. Ang mangyayari pagka po hindi pa nila na-resolve o hindi natin na-resolve kaagad yung issue, sino ba talaga ang tunay at may karapatan dyan sa partido, yan pong pangalan ng partido o party list o organization ay masasama sa balota at later na mariresolve kung sino talaga ang dapat na iproklama o yung lehitimo na mga nominees ng partido. Ngayon po, yun naman pong mga nag-issue ng Certificate of Nomination and Acceptance na political party na itinatanggi ng isang grupo na hindi naman daw kanila at hindi naman nila otorisado, ay kinakailangan po maghihintay kami ng isang formal na petisyon upang ipakansila yung mga sinumite na signatures nung isang grupo naman at magkaalaman sa pagdinig natin kung sino talaga ang tunay na
grupo na nagre-representa sa partido. In the meantime, yung pong na-issuehan yan na kandidato ay pwede munang yan pa rin ang gamitin. Maaliban na lang kung later sabihin na hindi talaga sila pala ang tunay na grupo, ang magiging independent candidate po yung kandidato. Ayan, marami po kami may follow up sa inyong opisina. Maraming salamat po, COMELEC Chairman George Garcia. Maraming salamat po, Sir Rafi. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.